Nung ako po ay nagkapigsa, nung ako ay bata pa, sobrang sakit. Sobrang hindi ako nakakatulog. Isang pigsa lang yon sa aking, alamin na kung saan yon sa likod, no? Saan kaninyo? Yung pag umuupo ka, masakit. Ayun, ayaw ko nang banggitin dito dahil ang atin naman pong channel ay wholesome channel ito, no? Dahil ito po ay kay Jesus. Yan. Pero minsan, sinama ko ni Mami dito sa SM Mega Mall. Nakita niya yung mga friends niya. So, sabi, kakain daw kami sa McDo. Excited ako. Kasi maski may pigsa naman ako, ayos lang ako, konting sinat lang. So, nakakalabas. And besides, bata pa ako. Malakas ang resistensya, di ba? So, nawala sa isip ko yung pigsa, mga kaibigan. Nawala talaga. Pagdating sa Jollibee, nag-order. Pag upo akong ganun, dahil excited akong kumain, aray, ang sakit. Oo. Dumugo talaga siya, yung aking pantalon. Kitang-kita, dugo tsaka nana. Pasensya sa mga kumakain. Alam niyo, mga kaibigan at mga kapatid, yung mangyayari sa mundo na sabihin natin puot ng Diyos, ganyan po yung nangyari sa akin sa pigsa. Puputok na, no? Pero ang mga tao baliwala sa kanila. Baliwala sa kanila. For them, go on lang. Hindi nila pinapansin na merong araw ng judgment sa mundo. Alam niyo, binigay na lahat ng Diyos ang pag-ibig niya. Paano? Sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo, namatay sa cross para sa atin. Pero ang masaklap nakikita ko, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, meron talagang parang tinatawanan pa kami. Ako ilang beses ko na po siyang naulit dito. Pero ang nangyari, itong mga taong itong tumatawa, hindi nila alam na yung ginagawa natin na mga Kristiyano na nag-share para po sa ikabubutit, ikaliligtas po nila. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, nakalagay diyan na ang pangangaral ng krus ni Kristo ay kahangalan sa mga hindi mananampalataya. Kaya naman po alam niyo pagka yung verse na yan, ibabalik ako diyan, nawawala yung asar ko dun sa mga nanunuya. Pero aminin ko, nabubuwisit po talaga ako. Lalo na pagsabihan ba naman kami na pagkakaperahan ba yan? Sinasayang nyo lang ang panahon nyo diyan. Wow. Papatulan na sa anong kasama? Wag ako. Kaya mo lang. Unang-una may kasama tayong bagong believer kako, wag ganyan. Baka matisod. Bago lang yan. Buti nga sumama agad sa atin ako eh. Ang problema lang po talaga, itong panahon natin ngayon, masyado nang bombarder ang mga tao sa mga makamundong bagay. Ang daming inaalok ng mundo ngayon. Sa panahon lang na 10 years back, 2014 yun, di ba? 10 years ago. Ito, nakakalkal ako ng aking lumang iPhone. Nakalkal ko yung luma kong iPhone. Ano ba to? Teka, check natin. Ba't tong iPhone ito? Nakalkal ko lang po siya eh. Yun, iPhone 5S. Dalawa yan, isang puti, isang itim. Oo. Pina-plug ko siya. Gumagana pag naka-plug, pero pag hindi. So what's the use? Collectibles na lang yan. Collection. Binili ng daddy ko yan sa akin dati. Okay. Anong sinasabi ko po sa inyo? Sabi ko, 10 years back and to now, ang laki ng pinagbago. Di ba? So, yung mga cellphone noon, ganyan ang itsura. Ngayon, iba na eh. So, mas malaki ang chance, ang mga tao ngayon, mas maging bombarded dito, mas maging focused dito sa ganito. 10 years ago ba may nagti-TikTok na? Wala, di ba? Ngayon, ang mga kabataan ngayon, makita mo, different, very different. Doon sa mga kabataan 10 years ago, na ngayon, mga 20 anyos na. Sila rin nagsasabi sa akin, ibang-iba talaga. So habang itong gusto ko sabihin sa inyo, hindi naman po ako nananakot doon sa mga may anak na maliit, pero ito ang sabi ng Biblia, pasama ng daigdig ang buong sangkatauhan ng buong mundo.
Maski mga bata ngayon, wala ng manners. Karamihan. Hindi ko sinasabing lahat. Karamihan walang manners. Kagabi yung kapitbahay namin, pinapagalitan yung anak niya. Hindi mo ako ginagalang. Kanya. Yung anak niyang 10 taon o 11 years old, I don't know. Ang bastos. Forgive me bro, ang bastos. Ang bastos po talaga. Forgive me. Pinagsabihan ko na yung batang yan. Ganun pa rin. So, di ba, may limit naman tayo. Hindi ko naman yan eh. Yung batang yan kung tutuusin, bali, pamangkin ko yan. Pero syempre, hayaan mo yung father niya, yung nanay niya na pinsan ko ang magdisiplina. Di po ba? Kaya sabi ko po sa inyo, yung mundo ngayon, kung hindi po kayo aware, parang pigsa yan, na darating na yung wakas niya, yung puputok na lang yan. Meron bang pagputok yan? Ang pigsang ito may pagputok. At pagdating ng araw na yon, baka ma-realize po ninyo huli na para sa inyo. Kasi ang sabi ng Biblia, gugunawin talaga ang mundong ito eh. Papalitan ng bago. New heaven and new earth. Mawawala lahat ito. Hindi totoo yung magiging paraiso ito kailanman. Kalokohan po yon. That's not true. Babaguhin ito. Kasi ito, fallen world ito. Ngayon, kung ikaw hindi ka wais na otat o na tao, dito ka lang nakapokus, kawawa ka. Kawawa ka. You don't know Jesus yet, and yet parang, mapagmataas ka, siguro may mga narating ka, successful ka, di ba? Yan lang mga business-minded person. Sila po ay talagang nakatutok sa negosyo. Ante! Ako nung isang araw. Matanda na po siya. Mag-18 na. Nandiyan ka pa rin nakaupo sa negosyo mo. Ako, in chick. Oo, balong, anak. Kanya sa akin. Balong kasi ang tawag niya sa mga bata. Balong, alam mo naman. Kanya. Diba? Kailangan wag kong pababayaan. Take time mag-trip po kayo. Ganun. Nagpunta naman ako ng Amerika diba? Nung anong tawag dito? Nagpunta naman ako ng Amerika ng Pasko, sabi niya. Oo, pero bumalik ka agad after New Year. Hindi yan quality time doon sa mga anak mo. Yung anak po niyang isa doon, bali tatay ng classmate ko. So nandun po sila sa Amerika. Nakikita rin po sila ng kapatid ko doon. So ayan po nangyari. Ayan po ang kwento dyan na ang point ko rito, tumanda na siya doon pa rin. Makikita mo yung kanyang altar, ito wala naman po kung ibig sabihin. Meron siyang Nazareno, tapos katabi Buddha. Ano po yan? Ako, ayan! Meron akong Nazareno, may Buddha ako. Para sigurado kanya. Si Jesus lang po ang salvation. Lola ako. Ito naman, balong naman, alam ko yan. Kanya, para iba-iba tayo ng sabi. So, mga tipong ganyan po. Dahil ilang beses na po namin itong inalok ng Bible study. Pero minsan pinaunlakan niya kami, yung isang apo lang niya ang nag-join sa amin. Kasi mabait po talaga ito sa amin. Pero it's so sad na. Ang hirap mong guyurin di ba? Sa Bible study, sa gospel. Ngayon, ako naman, kahit malalapit sa akin itong mga taong ito, pinagpre-pray ko, di ba? At nagugulat din po ako sa resulta kasi meron akong mga taong hindi ko ini-expect na maboborn again talaga at magiging mainit sa Lord. Nagulat ako. Mainit na mainit, on fire. Samantalang dati pinuntahan namin sa bahay yon, hindi kami ganun pinapansin, pero ngayon on fire siya. Diba? So, wag nating bibigyan ng kung hindi tayo agad in-entertain and all that, wag mo isasara ang door. Ipag-pray po natin. Pero kasi ang problema, puputok na yung pigsa ng mundo. Darating po kasi yan sa ayaw at sa gusto nyo. Diba? Anong kwento ko kanina? Nakalimutan ko yung pigsa ko eh. Nakalimutan ko yung pigsa ko. Umupo ngayon ako. Ganyan po nangyari ngayon sa mundo. Nakalimutan nila na itong mundong ito temporary lang. Pag pumutok yan, that would be it. That would be it. Tandaan nyo, ang unang event na hinihintay natin ngayon, dahil church age to, rapture. Paniwalaan man nila kaya hindi ang rapture.
Mag-comment man sila dito ng marami na hindi raw totoo ang pre-trib rapture. Bakit naman hindi totoo? Ano ang totoo yung susuungang Kristiyano sa dilubyo? Lalong hindi totoo yon. Kasi mawawala doon ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang creation. Hindi ako naniniwala doon. Hindi lang po tayo creation ng Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Hindi isusuong ang bride niya ni Jesus. Diyan, sa dilubyo niyan. Ginawa niya yan para sa Israel, hindi para sa ating mga believers. Tandaan po ninyo yan. Kaya sabi ko po sa inyo, if you don't know how to rightly divide the scriptures, at lalo na pag wala kayong alam sa eschatology, please lang, mag-aral po kayo. Hindi po ba? Alam ko ang sinasabi ko. Ilang Bible school po. Hindi ko pinagmamalaki yung mga Bible school ko kasi meron din po ako mga personal na pag-aaral. Hindi po ako tumitigil. At napatunayan ko, totoo ang pre-trib at totoo ang futurist view. Okay? Kahit anong sabihin ng ilan na hindi naniniwala. Marami na rin pong naniwala nung pinaniwalagan ko. Ay, oo nga pala. Okay, sige. Dahil hindi siya naniniwala ngayon. Thank you, Lord. So, ganun lang po, Nagkakape po kasi ako at ito pong araw na to, pwedeng pumutok na yung pigsa ngayon kasi mag-uumpisa na yung rapture, hindi po natin alam. Pero habang may panahon pa, kayong mga naaabot nito, go to Jesus. Receive Him as your Lord and Savior. Thank you.